Bumubuhos ang bagyong Pepe ng gabing iyon. May nag-iisang lalaking nakatayo habang nasa gitna ng digmaan, na parang tanga lang. Siya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang espada, galing Lazada. Suot ang kanyang baluti, handa na siyang lumaban sa isang hindi kilalang puwersa. May mahikang tumama sa kanyang espada galing Lazada at tumalsik papalayo nito sa kamay niya. Naiwan siyang walang armas sa gitna ng labanan. Tumingin siya sa paligid na kinakabahan. Nagkalat ang mga walang buhay na katawan ng sundalo sa paanan niya. May isang misteryosong aura na biglang lumabas sa kanyang harapan. Naisip niyang malapit nang makamit ang parehong malupit na kapalaran gaya ng kanyang mga kasamang bumagsak sa labanan. At ganoon nga ang nangyari, siya ay tinamaan at bumagsak. Mabalik sa naunang pangyayari. Bago mag-Itbulaga, ang pangalan ng lalaki sa labanan ay si Malupitan at ang kanilang mundong ginagalawan ay ang mundo ng mga kupal. Bago mangyari ang digmaan ay sinubukan niyang bigyan ng babala ang kanyang mga nakatataas tungkol sa mga kalaban na papalapit. Gusto niyang malaman kung may plano o anumang bagay para pigilan ang mga kalaban. Ngunit pinatigil siya ng mga ito at sinabing huwag silang pangunahan bilang pinuno. Kupal ka din ba? Gawin mo na lang ang iyong tungkulin bilang commander sa Colocois Alliance at sila ang naitalagang puwersa na lalaban upang magbigay daan naman sa amin makatakas ng ligtas. Kaya tahimik at close eyes na sinunod ni Malupitan ang utos ng kanyang nakatataas upang sumuong sa labanan. Sila ay sumubok lumaban ngunit sila ay nagkamali ng akala. Madali lang silang napabagsak at natalo ng biglaan sa pagdating ng isang mas malakas na kalaban. Nabalot ng dugo at pagkawasak ang buong paligid. Pinilit niyang gumising at nasabing hindi pa siya patay. Malaking pagsisi niya na matatapos na lang ang kanyang buhay dahil sa pagpoprotekta niya sa mga duwag na nakatataas, na madali silang tinalikuran at tinakasen. Hindi siya makapaniwalang naloko siya. Sino na maghuhulog ng SSS at paibig niya? Lahat ng makapangyarihan ay pare-parehong manggagamit. Habang sumusuka ng dugo si Malupitan, nakita niya uli ang malakas na kalaban sa harapan niya na nagsasagawa ng atake. Ito ay bumibilang ng hanggang 10. Napaisip si Malupitan na ito na ang huling araw niya. Lahat ng nasa Colocois Alliance ay natalo sa labanan. Tinalo at ginapi sila ni Freddy Aguilos. Ito ang ngalan ng taong malakas na tumalo sa kanila. Tanging mga pinuno lang ang nakaligtas sa pagtakas at sila ang ginawang harang upang mas agawan nila ito. Naalala ni Malupitan ang kanyang ama sa mga sandaling iyon na nagsasabing huwag siyang mawalan ng tiwala sa sarili niya dahil di siya bibigwin nito basta sumubok lang siya ng sumubok. Ang husay at galing ay mas dodoble sa mga taong may tiwala sa kanilang sarili upang mas paghusayan ito. Bumalik ang eksena sa pag-atake kay Malupitan ng kalaban. At ito ay nasa bilang na ng 6. Isinigaw ni Malupitan sa kanyang isipan na patawad ama, dahil sa kabila ng kanyang mga pagsasanay para mas maging magaling ay naging kasangkapan lang siya ng mga duwag niyang mga pinuno. Sa sitwasyong iyon binira na agad ni Freddy Aguilos ang kanyang SS na tinatawag na Hadouken ng Inamo, dahil tinamad ng magbilang ito ng 10. Tinamaan si Malupitan ng atake mula sa kalaban na chamurva sa dibdib niya. Tumalsik sa ere ito habang sinasabi niya na ito daw ang kahihinatnan ng mga taong lumaki sa hirap tulad niya. Lahat ay walang kabuluhan. Matapos ang ilan sandali, may biglang nag-alarma at nagsabing Malupitan died. Welcome to Sabong Online. Ikaw ay nasa mundo kung saan ang antas ng lebel sa pagkukupol ay tumataas sa pagsasanay at pagsasagawa ng mga misyon. Ikaw ay gumawa ng bagong karakter.
Kinukumpirma ang koneksyon sa area, at habang nangyayari ito unti-unting nagigising si Malupitan. Muling nag-alarma ang sistema at ang sabi ay, kumukuha ng detalye gamit ang karampot na memorya ng karakter, kaya maghintay ng bahagya. Muling nag-alarma ang sistema at ang sabi, ang paggawa ng karakter ay kumpleto na. Sa pagkakataong ito ay nagising muli si Malupitan. Sa kanyang pagdilat, siya ay nakahiga sa kanyang kama na gulat at nagtatanong sa sarili. Asan ako? Anong lugar ta? At may biglang kumutos sa kanya. Tinignan niya ito at ito ang kanyang ama na nagsasabing umaga na at nakahilata ka pa din. Nagtataka pa din si Malupitan sa mga pangyayari dahil nasa harapan niya ang kanyang ama at nasa loob ng kayang kwarto. May biglang lumabas ulit na alarma sa sistema. Ang sabi, ang area ng lokasyon ay kumpleto na. Lubos na naguguluhan pa din si Malupitan. Napatanong sa sarili niya kung ang bagong mundong ito ay magsisimula ba sa kanyang kwarto at katuwang ang kanyang ama sa misyon. Muling bumalik sa pagkakahiga si Malupitan na nakangiti na. Dahil nasa loob na siya muli ng kanyang maduming kwarto. Tahimik, walang gulo. Tanging taho sa umaga lang ang maingay. Pero may biglang hamampes sa kanya ng napakabilis at sinabing tumayo ka na dyan. Ikaw ay mahuhuli sa pagsusulit kaya maghanda ka na. Ngayon ang araw ng rehistro para sa tupad. Sa Freddy Aguilos program, napabalikwas ng tayo si Malupitan dahil sa sinabing iyon ng ama niya. Pumasok sa isipan niya si Freddy Aguilos na bumira sa kanya sa ibang mundo. Umalis ang ama niya at nag-iwan ng pamasahe sa lamesa papuntang munisipyo para sa rehistro. Muling lumabas ang alarma ng sistema na nagsasabing, ang lahat ay naayos na. Ang laro ay magsisimula na.